Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang ipinipihit niya ang susi sa lumang pintuan ng galerya. Basang-basa na ang kanyang sapatos sa biglang pagbuhos ng ulan, pero hindi niya alintana. Mas mahalaga ang bawat segundong makakasama niya. Naramdaman niya ang init ng yakap ni Leo pagkapasok niya. Ang amoy ng pintura at bagong gawa na canvas ay bumalot sa kanya, kasama ang pamilyar na halimuyak ng lalaking pinakamamahal niya. Belle, bulong ni Leo, hinigpitan ang kapit sa kanyang baywang. Akala ko hindi ka na makakarating. Inangat ni Isabel ang mukha niya, nakita ang pag-aalala sa mga mata nito. Gagawin ko ang lahat para makapunta, Leo. Kahit pa bumagyo. Ngumiti si Leo at ang pagod sa mukha ni Isabel ay tila naglaho. Dinala siya ni Leo papunta sa gitna ng galerya, kung saan nakatayo ang isang bagong obra. Isang malaking painting ng dalawang taong nakatayo sa ilalim ng payong, ang isa'y babae, ang isa ay lalaki, na tila naghahabulan sa ulan. Para sa'yo, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pagmamahal. Pinagmasdan ni Isabel ang obra. Ang bawat brushstroke ay naglalarawan ng kilig, ng kalayaan, ng pag-ibig na walang takot. Ito ay ang kanilang kwento. Leo, ang ganda. Paano mo nagawang makuha ang ganitong pakiramdam? Hinawakan ni Leo ang kanyang kamay mahigpit. Kasi ikaw ang inspirasyon ko, Belle. Ikaw ang kulay sa mundo ko. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan niya sa mansyon ng mga Reyes, si Leo ang kanyang pahinga, ang kanyang kanlungan. Hindi ito alam ng sinuman, lalo na ng kanyang ina na si Doña Elena. Ang pag-ibig nila ay isang lihim, nakatago sa likod ng matatayog na pader ng kayamanan at posisyon. Kailangan ko nang umuwi, bumulong si Isabel, pakiramdam niya ay may tumutusok sa kanyang dibdib. Ang bawat sandali ng kaligayahan ay may kaakibat na takot. Ganoon kabilis, tanong ni Leo, may bahid ng kalungkutan. Alam mo naman. Ayokong maghinala si Mama. Hinatid ni Leo si Isabel palabas. Huminto sila sa isang liblib na sulok ng parke, malapit sa mansyon ng mga Reyes, kung saan nakaparada ang sasakyan ni Isabel. Patuloy pa rin ang pag-ulan. Isabel, tawag ni Leo, hinawakan ang kanyang pisngi. Hindi ko alam kung hanggang kailan natin kakayanin ito. Ang pagtatago. Ang pagiging lihim. Napayuko si Isabel. Ramdam niya ang pait sa boses ni Leo at alam niyang pareho silang napapagod. Kailangan nating magtiwala, Leo. Magtiwala sa isa't isa. Nagtiwala ako, Belle. Mahal kita. Pero ang ina mo parang imposibleng takasan ang anino niya. Tumingin si Isabel sa mga mata ni Leo. Nakita niya ang pagod at pag-aalala, pero naroon pa rin ang pag-ibig na nagbibigay lakas sa kanya. Huwag kang sumuko, Leo. Pangako, gagawa ako ng paraan. Mahal na mahal kita. Hinalikan ni Leo si Isabel sa ilalim ng ulan. Isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal at panata. Para kay Isabel, ang halik na iyon ay isang sumpa, isang pangakong lalaban sila para sa kanilang pag-ibig, kahit anong mangyari. Pero ang pangakong iyon ay agad na masisira. Pagdating ni Isabel sa mansyon ng mga Reyes, sinalubong siya ng tahimik at malamig na pagtanggap ng mga katulong. Alam niyang may kakaiba. Ang ilaw sa sala ay nakasindi at doon nakaupo si Doña Elena Reyes, naka-cross arms, ang mukha ay mas matigas pa sa marmol. Saan ka galing, Isabel? Tanong ni Doña Elena, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng nagbabadyang bagyo. Naramdaman ni Isabel ang paglamig ng dugo niya. Nag-drive po ako sa ulan, Mama. Naghanap ng coffee shop na may magandang wifi para sa school project ko. Talaga? Doña Elena chuckled, a cold, humorless sound. O nag-drive ka sa ulan para makipagkita sa isang lalaki na hindi ko naman alam? Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Impossible. Paano? Mama, anong sinasabi niyo? Tumayo si Doña Elena at lumapit kay Isabel. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabilis ng tibok ng puso ni Isabel. Huwag mo akong gaguhin, Isabel. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ang bawat galaw mo, sinusubaybayan ko. Nilabas ni Doña Elena ang isang sobre. Ibinagsak niya iyon sa mesa. Sa loob, nakita ni Isabel ang mga litrato. Litrato niya at ni Leo magkahawak kamay sa art gallery. Litrato nilang naghahalikan sa parke. Ang halik na puno ng pag-asa kanina ay isa na ngayong ebidensya ng kanyang kipagsuway.
Nanginginig si Isabel. Mama ni. Nakakahiya, Isabel. Isang Reyes na nakikipaghalikan sa isang hamak na pintor. Hindi ko matatanggap ito. Sinisira mo ang pangalan natin. Pero mama, mahal ko po si Leo. Nanginginig ang boses ni Isabel. Mahal? Umisi si Doña Elena, puno ng pangungutya. Ang pag-ibig na iyan ay bubulok sa iyo. Tingnan mo kung paano naghirap ang pamilya natin noon dahil sa ganyang pag-ibig na hindi nakikinig sa rason. Hindi po ito pareho, sigaw ni Isabel. Sinampal ni Doña Elena si Isabel ng malakas. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong sala. Napahawak si Isabel sa kanyang pisngi, luha ang biglang dumaloy. Huwag mo akong sigawan, Isabel. Ako ang ina mo. Ako ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at sa pamilyang ito. Pero mama, masaya po ako sa kanya. Ano pong masama roon? Ang masama ay hindi siya nabibilang sa ating mundo. Hindi niya kayang ibigay sa iyo ang karangyaan na nakasanayan mo. Hindi niya kayang protektahan ang pangalan ng mga Reyes. Hindi ko po kailangan ng kayamanan. Ang kailangan ko lang po ay siya. Kalokohan! Doña Elena roared. Makikinig ka sa akin, Isabel. Hinding-hindi ka na makikipagkita pa sa lalaking iyan. Kung hindi, sisiguraduhin kong maglalaho siya na parang bula. At ang kanyang pamilya masisira. Nanigas si Isabel. Alam niyang kayang gawin ni Doña Elena ang bawat banta niya. Ang impluwensya ng mga Reyes ay malawak, ang kanilang kapangyarihan ay nakakatakot. Hindi ko po gagawin iyon, mama, bulong ni Isabel, ang boses ay halos hindi marinig. Talaga? Doña Elena leaned closer, her eyes like daggers. Kung hindi mo gagawin, Isabel, sisiguraduhin kong sa susunod na makita mo ang pintor na iyan, nasa patay na siya. Napasigaw si Isabel. Ang takot ay sumakop sa bawat ugat ng kanyang katawan. Nais niyang lumaban, sumigaw, ipagtanggol si Leo. Ngunit ang banta ay masyadong mabigat. Pumili ka, Isabel, Doña Elena's voice was chillingly calm. Ang buhay niya o ang kapritso mo. Tumakbo si Isabel papunta sa kanyang kwarto. Ang mga salita ng kanyang ina ay umalinggaw-ngaw sa kanyang isip. Nasa patay na siya. Napahiga siya sa kama, yakap ang sarili, humahagulgol. Ang pag-ibig niya ang magiging dahilan ng kamatayan ni Leo. Hindi niya kayang ipagsapalaran iyon. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Ito ang katapusan ng lahat. Ang pag-ibig nila, ang kanilang mga pangarap, ay malulunod sa mapait na katotohanan ng kanilang mundo. Habang umiiyak siya, may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang tiyan. Parang hilo at nasusuka siya. Hindi ito dahil sa takot. Isang malamig na kaba ang dumaan sa kanya. Bumangon siya, nagpunta sa banyo, at kinuha ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang pregnancy test kit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinunod niya ang instruksyon. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Nang sa wakas ay lumabas ang resulta, nanigas siya. 2 linya. Malinaw. Hindi mapagkakamalan. Anak, bulong ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang palad, kasabay ng katotohanang lumitaw sa test kit. Paano ito? Paano ko poprotektahan ang pag-ibig ko kung mayroon ng pag-asang nabubuhay sa aking sinapupunan? Hindi makatulog si Isabel ng gabing iyon. Ang resulta ng pregnancy test ay nakapatong sa kanyang bedside table, tila isang bombang anumang oras ay sasabog. Siya ay nagdadalawang isip. Sasabihin niya ba kay Leo? Paano niya ito sasabihin gayong ang kanyang ina ay may matinding banta? Ang mga salita ni Doña Elena ay umalinggaw sa kanyang isip, sisiguraduhin kong maglalaho siya na parang bula. At ang kanyang pamilya masisira. Kinaumagahan, ginawa ni Isabel ang dapat niyang gawin. Palihim siyang lumabas ng mansyon, sinabing may klase siya, ngunit ang totoo ay nagtungo siya sa isang maliit na klinika sa malayo, ang puso ay kabado. Kailangan niyang kumpirmahin. Kailangan niyang malaman kung ang pag-asa sa kanyang sinapupunan ay totoo. Miss Reyes, sabi ng doktor, ngumiti. Congratulations. Halos 8 linggo na po ang inyong pagbubuntis. 8 linggo. Ito ang anak nila ni Leo. Isang pag-asa, isang patunay ng kanilang pag-ibig.
Ngunit kasabay nito ang matinding takot. Paano niya ipagtatanggol ang batang ito mula sa mundo ng kanyang ina? Paano niya poprotektahan si Leo mula sa galit ng kanyang ina? Lumabas si Isabel ng klinika na maihalo-halong emosyon. Gusto niyang sumigaw sa tuwa, sa takot, sa lahat ng nararamdaman niya. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahanap ang pangalan ni Leo. Kailangan niyang sabihin sa kanya. Kailangan niyang sabihin sa kanya na magiging ama siya. Ngunit bago pa man niya matawagan si Leo, isang tawag mula sa mansyon ang pumasok. Si Manang Rosa. Maambele, bumalik ka na po agad. Hinahanap po kayo ng mama niyo. Mukhang galit na galit po. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel. Alam niyang ito na iyon. Ang ultimatum. Pagbalik niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang seryosong Doña Elena. Wala na ang galit sa mga mata ng kanyang ina, napalitan ito ng isang malamig na kalkulasyon. Isabel, umupo ka, utos ni Doña Elena, nakaupo sa kanyang paboritong upholstered chair sa sala. Naupo si Isabel, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. May kwento ako sa iyo, Isabel, patuloy ni Doña Elena, ang boses ay malumanay ngunit nakakapanindig balahibo. Noong bata pa ako, may pinsan akong umibig sa isang lalaking hindi namin kauri. Isang lalaking walang pangalan, walang yaman. Sa kabila ng pagtutol ng lahat, nagpakasal sila. Tumikim si Doña Elena. Nagsimula ang pagbagsak ng ating pamilya noon. Nabalita sa buong syudad ang pagsuway ng pinsan ko. Ang aming mga negosyo ay nagsimulang bumagsak. Ang aming pangalan ay naging kahiya-hiya. At ang pinsan ko, Isabel, natagpuan siyang patay. Walang nakakaalam kung paano. Pero ang usap-usapan may kinalaman daw sa di ka nais-nais na mga tao na kasama ng kanyang asawa. Nagulat si Isabel. Hindi pa niya narinig ang kwentong ito. Mula noon, patuloy ni Doña Elena, tumayo at lumapit sa bintana, ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon sa pamilyang ito muli. Hinding-hindi. Bumalik si Doña Elena at lumapit kay Isabel. Ikaw, Isabel, ang aking tanging anak. Ang magpapatuloy ng pangalan ng mga Reyes. Hindi ko hahayaang sirain ito ng isang lalaking walang kinabukasan. Pero mama, ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig kong sabihin, Isabel, she said, her voice dropping to a dangerous whisper, kung hindi ka susunod sa akin, hindi lang ang pangalan mo ang masisira. Tiyak na mapapahamak ang lalaking iyan. At ang pamilya niya. Hindi mo gugustuhin ang mga koneksyon ko, Isabel. Kaya kong gawing impyerno ang buhay nila bago pa man niya malaman kung ano ang nangyari. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel. Ang pagbubuntis. Ang banta sa buhay ni Leo. Ang kanyang pamilya. Hindi niya kayang isugal ang mga iyon. Hindi niya kayang maging dahilan ng pagkawasak ng buhay ni Leo. Kailangan mong putulin ang koneksyon mo sa kanya, Isabel, utos ni Doña Elena, ibinagsak sa harapan ni Isabel ang isang fountain pen at isang blankong papel. Isulat mo ito. Ngayon. Ano pong isusulat ko, Mama? Bulong ni Isabel, ang luha ay umago sa kanyang pisngi. Isang paalam. Isang pagtatapos. Gawin mo itong malamig. Gawin mo itong mapait. Para mawalan siya ng pag-asa. Para hindi ka na niya hanapin. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang hawak ang panulat. Nagsimula siyang magsulat, ang bawat salita ay isang saksak sa kanyang puso. Sinubukan niyang maglagay ng isang pahiwatig, isang lihim na code na tanging si Leo lamang ang makakaintindi. Isang linya tungkol sa isang bagong obra sa ilalim ng ulan. Ngunit kinuha ni Doña Elena ang papel. Binasa niya ito. Hindi. Hindi ito sapat. Masyadong malambot. Kinuha ni Doña Elena ang panulat at binago ang mga salita, pinatigas ang bawat pangungusap. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Ang pag-ibig mo ay isang pasakit. Lumayo ka na. Ganoon ang nilalaman ng liham. Napahagulgol si Isabel. Mama, hindi ko po kayang gawin ito. Gagawin mo, Isabel. Para sa ikabubuti ng lahat. O gusto mong makita ang iyong minamahal na naghihirap? Gusto mong makita ang kanyang pamilya na naghihingalo? Nasa kamay mo ang kapalaran niya. Sa gitna ng pag-iyak, naramdaman ni Isabel ang isang sipa sa kanyang tiyan. Mahina, halos hindi niya pansin.
Pero sapat na para magulantang siya. Ang kanyang anak. Ang anak ni Leo. Kung sasabihin niya ang totoo, hindi lang si Leo ang mapapahamak. Ang anak niya rin. Kailangan niya itong protektahan. Dahil sa takot, sa desperasyon, at sa pagmamahal para kay Leo at sa kanilang anak, sumunod si Isabel. Sumulat siya muli sa dikta ni Doña Elena. Bawat salita ay mailason, ngunit alam ni Isabel na ito ang tanging paraan para iligtas si Leo. Nang matapos ang liham, kinuha ni Doña Elena iyon. Umalis ka, Isabel. Bumalik ka sa kwarto mo. Huwag kang maglalabas ng kahit anong ingay. Bukas ng umaga, aalis ka sa Maynila. Hindi mo kailangan ng kahit anong bagahe. Ang bagong buhay mo ay magsisimula sa malayo. Napakasakit ng bawat hakbang ni Isabel pabalik sa kanyang kwarto. Ang mundo niya ay bumagsak. Ang pag-ibig niya ay naglaho. At ang pinakamasakit sa lahat, kailangan niyang kalimutan ang pinakamamahal niyang si Leo. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, palihim na umalis si Isabel sa mansyon ng mga Reyes. Walang nakakita sa kanya maliban sa driver na inutusan ni Doña Elena. Hindi niya dala ang anumang mamahaling gamit, tanging ang mga damit sa kanyang katawan at ang pag-asa, o marahil ay isang panaghoy, na ang kanyang anak ay magiging ligtas. Sumulyap siya pabalik sa mansyon. Dito nagtapos ang kanyang buhay. Dito naglaho ang kanyang pag-ibig. Samantala, sa isang maliit na apartment sa Quezon City, nagising si Leo sa tunog ng kanyang cellphone. Isang delivery rider ang nasa baba. Isang sobre mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar. Kay Isabel. Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang binubuksan ang sobre. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sa wakas, isang mensahe mula sa kanyang bele. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay nagpalubog sa kanyang mundo. Leo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito, pero kailangan kong maging diretsyo. Ito na ang huli nating pag-uusap. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Ang mundo mo ay hindi ko mundo. Naisip ko na kaya kong isuko ang lahat para sa iyo, ngunit nagkamali ako. Ang buhay na kasama mo ay hindi ang buhay na gusto ko. Mahalaga sa akin ang aking pangalan, ang aking posisyon. Ikaw ay isang hamak na pintor, at hindi ko kayang ipagpatuloy ang kalokohang ito. Ang pag-ibig mo ay isang pasakit. Isang pagkakamali. Sana ay kalimutan mo na ako. Lumayo ka na. Huwag mo na akong hanapin. Hindi na kita babalikan. Paalam. Isabel T. Parang binagsakan ng langit at lupa si Leo. Nabitiwan niya ang cellphone. Ang liham ay nahulog sa sahig. Binasa niya ito ulit at ulit, umaasang may makitang pagkakamali, isang pahiwatig na hindi ito totoo. Ngunit bawat salita ay matalim, malamig at walang bakas ng pagmamahal. Hindi. Hindi ito si Belle. Hindi niya kayang gawin ito sa akin. Tumawag siya kay Isabel. Walang sumasagot. Nag-text siya. Walang reply. Nagmaneho siya papunta sa mansyon ng mga Reyes. Ang mga gate ay sarado. Sinubukan niyang tawagan ang intercom, ngunit walang sagot. Sa wakas, isang gwardiya ang lumabas. Sir, walang Isabel Reyes dito. Pero dito siya nakatira. Dito ang pamilya niya. Wala po kaming alam na Isabel Reyes na nakatira dito, sir. Paumanhin po. Para siyang nabaliw. Naglakad siya pabalik-balik sa harap ng mansyon, sumisigaw sa pangalan ni Isabel. Ngunit walang bell na sumasagot. Bumuhos ang malakas na ulan. Parang kahapon lang, sa ilalim ng ulan, naghalikan sila, puno ng pangako. Ngayon, ang ulan ay tila lumuluha para sa kanya. Ang mga salita sa liham ay pumupunit sa kanyang kaluluwa. Gumuho si Leo sa harap ng mansyon ng mga Reyes, ang basang liham ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Bakit, Belle? Bakit mo ako iniwan? Ang mga patak ng ulan ay humalo sa kanyang mga luha, bumubuo ng isang dagat ng pighati. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang kanyang Belle ay naglaho. Lumipas ang 10 taon. 10 taon ng tahimik na pamumuhay, malayo sa karangyaan ng Maynila, malayo sa anino ng kanyang nakaraan. Dito sa isang probinsya sa Batangas, itinayo ni Isabel ang isang simpleng buhay para sa kanyang anak, si Gabriel. Tinawag niya itong Gabe.
Mahal na mahal niya ang batang ito na siyang nagbibigay kulay sa kanyang araw-araw na pakikibaka. Ginagawa ni Isabel ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay si Gebe. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na bookstore at nagtuturo ng piano lesson sa mga bata. Ang kanyang talento sa musika, na minana niya mula sa kanyang ama, ay naging paraan niya para kumita at mapunan ang pangangailangan ng kanyang anak. Ngayon, linggo ng umaga. Nakaupo si Isabel sa sahig ng kanilang munting bahay, tinitingnan si Gebe na nakatutok sa chessboard. Ang mga piraso ay maayos na nakalinya. Mula pa nang maliit si Gebe, hilig na niya ang chess. Hindi rin alam ni Isabel kung saan niya nakuha ang hilig na ito. Ang alam lang niya, tuwing nakikita niya si Gebe na naglalaro, may isang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot na konektado sa isang alaala na pilit niyang binabaon. Checkmate, sigaw ni Gebe, ang mga mata ay nagniningning. Kahit 7 pa lang siya, napakatalino na niya. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng kuryusidad. Ang kanyang mga labi ay manipis, may bahagyang kulot sa gilid kapag ngumiti. Ngumiti si Isabel, pilit na itinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang galing mo talaga, anak. Mama, bakit po hindi niyo ako tinuruan ng chess noong una? Tanong ni Gebe, pinupulot ang mga piyesa. Sabi niyo po, kayo ang nagturo sa akin ng chess. Pero parang hindi niyo po talaga gusto. Nalaglag ang ngiti ni Isabel. Anak, mahalaga ang chess. Magandang ehersisyo sa utak. Saka may isang tao akong kilala na magaling dyan. Sigurado akong matutuwa siyang makita kang ganoon kagaling. Si Papa po ba? Walang kasing inosenteng tanong ni Gebe. Nalunok si Isabel. Ito ang laging bumubulabog sa kanyang puso. Ang mga tanong ni Gebe tungkol sa kanyang ama. Anak, sinabi ko na sayo, ang papa mo nasa malayo. Mahal ka niya. Pero kailangan niyang magtrabaho para sa isang napakahalagang misyon. Hindi niya pwedeng sabihin sa atin kung nasaan siya, pero iniisip ka niya palagi. Pero mama, bakit hindi po siya bumibisita? Ang tinig ni Gebe ay may bahid ng kalungkutan. Niyakap ni Isabel si Gebe ng mahigpit. Dahil para ito sa kaligtasan niya, anak. At para sa kaligtasan mo. Malalaman mo rin balang araw. Pero sa ngayon, sapat na malaman mong mahal ka namin. Si Papa at ako. Ang mga salita ni Isabel ay hindi lang para kay Gebe, kundi para na rin sa kanyang sarili. Ang sikreto ay isang mabigat na pasanin, ngunit ito ang tanging paraan para panatilihing ligtas si Leo. Isang hapon, habang nagbabasa si Isabel ng libro sa bookstore, isang matandang babae ang pumasok. Si Manang Rosa. Ang dating katulong nila sa Maynila na siyang naging takbuhan ni Isabel sa kanyang pagdadalaga. Maam Belle, bulong ni Manang Rosa, lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Nako, ang payat mo, Hija. Kumusta ka na? Manang Rosa. Bakit po kayo nandito? Nag-aalalang tanong ni Isabel. Namimiss ko na po kayo, Maam. Saka dinalaw ko na rin po kayo. Nagtinginan sila, may unawaan sa kanilang mga mata. Alam ni Manang Rosa ang buong kwento. Kumusta po sila Mama at Papa? Nagbuntong hininga si Manang Rosa. Sila Doña Elena, ganoon pa rin. Sige lang sa pagpapayaman, sa pagpapalaki ng pangalan. Pero mukhang may problema din sa negosyo. Si Don Ricardo, ganoon pa rin tahimik. Wala nang sigla. Silyo po, nanginginig ang boses ni Isabel. Ito ang tanong na pinakakinatatakutan niya pero pinakagusto niyang marinig ang sagot. Ay, si Sir Liu. Aba, sikat na, Maam. Ang galing na pintor. Ang mga paintings niya ang mamahal na. Marami siyang exhibit, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na sa ibang bansa. Mumiti si Manang Rosa, tila ipinagmamalaki ang binata. Pero wala pa rin siyang asawa. Nabalitaan ko, kahit ilang taon na, hinahanap ka pa rin daw niya. May mga detective pa nga daw siyang inuupahan. Kawawa naman ang bata. Naramdaman ni Isabel ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya gustong malaman ito. Masakit isipin na naghahanap pa rin si Leo. Pero kasabay ng sakit may pag-asa. Buhay si Leo. Nagtagumpay siya. At ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang manatiling nakatago. Para sa kaligtasan niya. Salamat po, Manang Rosa, bulong ni Isabel, ang luha ay halos umagos. Pero Manang, wag po kayong magkakamali. Kailangan ko pa ring magtago.
para sa kaligtasan niya at ni Gebe. Habang si Isabel ay nagsisikap sa probinsya, sa Maynila naman, ang buhay ni Leonardo, Leo Alcantara ay puno ng tagumpay. Kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamahuhusay na pintor sa henerasyon niya. Ang kanyang mga obra ay ibinebenta sa mataas na halaga, at ang kanyang galerya ay laging dinarayo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa kanyang art gallery, halos lahat ng kanyang paintings ay may bakas ni Isabel. Hindi direkta, pero kung titingnan mo ng maigi, may silweta ng isang babaeng sumasayaw sa ulan, o isang dilag na may malalim na mga mata. Ang bawat kulay, bawat brushstroke, ay naglalarawan ng kanyang pangungulila. Isang gabi, pagkatapos ng isang matagumpay na exhibit, nag-iisa si Leo sa kanyang studio. Hawak niya ang isang lumang litrato. Litrato nila ni Isabel, nakangiti, masaya. Ang litratong iyon ang kanyang tanging kagamitan sa paghahanap. Belle, bulong niya, hinaplos ang mukha ni Isabel sa litrato. Nasaan ka na? Bakit mo ako iniwan? Kahit na nag-hire siya ng private detective, wala pa rin siyang lead. Ang bawat impormasyon ay patay na dulo. Parang lumunok ang lupa kay Isabel. Bukod sa pagpipinta, ang isa pang naging kanlungan ni Leo ay ang chess. Naging semi-professional chess player siya, sumasali sa mga malalaking tournaments. Ang talino niya sa chess ay nagsilbing pagtaka sa sakit ng kanyang puso. Sa isang chess tournament para sa mga professionals, matagumpay na nanaig si Leo. Ngunit pagkatapos niyang tanggapin ang tropeo, wala siyang naramdamang kagalakan. Walang Isabel na sasabihan niya ng kanyang tagumpay. Walang Isabel na makakasama niya para magsaya. Ang tagumpay ay walang lasa kung wala ang taong gusto mong ipagmalaki. Naalala niya ang mga gabing tinuturuan niya si Isabel mag-chess. Ang bawat tawa ni Isabel kapag natatalo niya ito. Ang bawat sandali ng saya. Ngayon, ang chess ay isa na lang pagtakas. Sigurado ka bang wala na talagang leads, Mark? Tanong ni Leo sa kanyang private detective sa telepono, kinabukasan. Wala man lang bang kahit anong balita? Pasensya na po, Sir Leo. Parang naglaho po talaga si Isabel Reyes. Ang kanyang pamilya, matibay ang depensa. Walang impormasyon na lumalabas. CJ. Salamat, sagot ni Leo, ibinaba ang telepono. Umuwi si Leo sa kanyang apartment, ang puso ay mabigat. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nagbasa ng mga balita, nag-browse sa mga video sa YouTube. Walang patutunguhan. Hanggang sa mapahinto siya sa isang video. Isang chess tournament para sa mga bata. Pinindot niya ito dahil naisip niya ang sarili niya noong bata pa siya, nagnanais matuto. Naglaro ang mga bata. Isa-isa, ipinapakita ang kanilang mga galaw. Hanggang sa isang bata ang nakuha ang kanyang atensyon. Isang batang lalaki, mga 7 taong gulang, may matatalim na mata at seryosong mukha habang nilalaro ang chess. Ang galaw niya ay kalkulado, parang isang veterano. Napalingon si Leo sa bata. May kakaiba. Ang kanyang mga mata. Ang hugis ng kanyang labi kapag nag-iisip. Napakakinatatakutan. Napakapamilyar. Sino ang batang iyan? Bulong ni Leo sa sarili, lumalapit ang mukha sa screen ng laptop. Hindi lang ang mga mata ang nakita niya. May kakaibang koneksyon siyang naramdaman. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Lumipas ang mga taon, ngunit ang bawat brushstroke ni Leo sa kanyang mga paintings ay may bakas pa rin ang pighati. Ang kanyang tagumpay sa sining at chess ay hindi kailanman nakapuno sa puwang na iniwan ni Isabel. Ngunit isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tadhana ay naglagay ng isang bagong pag-asa sa kanyang landas. Isang mainit na Sabado ng hapon, dumalo si Leonardo, Leo Alcantara sa isang National Youth Chess Tournament sa isang malaking convention center sa Maynila. Inimbitahan siya bilang isa sa mga guest judges, isang parangal sa kanyang sariling husay sa chess. Sa totoo lang, gusto lang niyang makita ang passion sa mga mata ng mga batang manlalaro, bagay na matagal na niyang hinahanap sa kanyang sarili. Naupo siya sa unahan, pinagmamasdan ang bawat mesa. Maliliit na kamay na maingat na inililipat ang mga piyesa, mga matang nakatutok sa chessboard, puno ng konsentrasyon. Maraming talented na bata, ngunit may isa ang biglang umagaw ng kanyang atensyon. Isang batang lalaki, mga 7 o 8 taong gulang, nakaupo sa isang sulok, tahimik na nakatutok sa kanyang laro. Hindi ito sumisigaw ng checkmate o nagpapahayag ng labis na kagalakan.
Kalmado lang siya. Ang mga mata niya ay matatalim, ang kanyang mga galaw ay kalkulado, parang isang veterano. May isang pamilyar na kumpas sa kanyang paghawak ng knight, isang pamilyar na pagkunot ng noo kapag nag-iisip. Napangiti si Leo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaiba sa batang ito. May humahatak sa kanya. Isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Naaalala niya ang kanyang sarili noong bata pa siya, o marahil si Isabel. Matapos ang ilang oras, natapos ang laro ng batang lalaki. Nanalo siya. Tahimik lang itong tumayo, niligpit ang kanyang mga piyesa, at naglakad palayo, tila walang paki sa mga palakpak sa paligid. Hindi na nagdalawang isip si Leo. Tumayo siya at sinundan ang bata. Naabutan niya ito sa labas ng playing hall, papalabas. "Excuse me, bata," tawag ni Leo, ang boses ay malumanay. Lumingon ang bata. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Leo. Marahil ay nakilala siya bilang isang sikat na pintor o chess player. "Po, sir," sagot ng bata, magalang. "Magaling ka mag-chess," sabi ni Leo, lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. "Nakita ko ang laro mo. Ang ganda ng diskarte mo." Umiti ang bata. Isang inosenteng ngiti na nagpakirot sa puso ni Leo. May kakaiba sa ngiti na iyon. "Salamat po, sir. Hilig ko po talaga ang chess." "Ako rin," sabi ni Leo, nakaramdam ng pagkahilig. "Ako si Leo. Leo Alcantara." "Ako po si Gabriel." "Gabe po." "Gabe," ulit ni Leo. Ang pangalang iyon ay tila musika sa kanyang pandinig. "Kung gusto mo, gusto kitang turuan ng mas advanced na galaw. Marami pa akong alam na pwede kong ibahagi sa iyo." Nagningning ang mga mata ni Gabe. "Talaga po, Sir Leo? Gusto ko po yan. Ang galing niyo po kasi." "CJ, kailangan ko lang ng pahintulot ng magulang mo. Si Mama po ang naghatid sa akin dito. Pwede ko po siyang tanungin." Pagkatapos ng tournament, nag-usap si Leo at ang ina ni Gabe sa telepono. Isang maikling usapan, walang personal na koneksyon. Sinabi lang ng ina ni Gabe na okay lang, basta siguraduhin ni Leo na ligtas at maayos si Gabe. Hindi niya narinig ang tinig ni Isabel. Marahil dahil sa ingay sa background. Nagpapasalamat si Leo na binigyan siya ng pagkakataong makasama ang batang ito. Mula noon, nagsimula ang regular na chess lessons ni Leo kay Gabe. Madalas silang nagkikita sa isang tahimik na coffee shop sa Alabang o minsan sa parke. Tuwing Biyernes ng hapon, ito ang kanilang ritual. "Checkmate," sabi ni Gabe, umiti ng malaki. "Ang galing mo talaga, Gabe," sabi ni Leo, humahanga. "Ang bilis mong matuto. Hindi ka ba nalilito sa mga strategy?" Umiling si Gabe. "Hindi po. Parang nakikita ko lang po ang mga galaw sa isip ko. Alam mo, may kakilala rin ako na ganyan. Ang bilis din niyang matuto ng chess. Kahit hindi siya naglalaro dati, kapag tinuruan mo, mabilis niyang nakukuha." "Sino po, Sir Leo?" Napangiti si Leo. "Isang kaibigan. Matagal na. Hindi lang chess ang pinag-uusapan nila. Nagkukwentuhan din sila tungkol sa buhay. Tungkol sa mga pangarap. Gusto ko pong maging tulad nyo, Sir Leo," sabi ni Gabe minsan. "Ang galing nyo po sa chess, tapos magaling din kayong magpinta. Gusto ko pong magkaroon ng passion tulad nyo." "May passion ka na, Gabe," sagot ni Leo. "Ang chess. Saka, ang pagiging mabuting bata." Sa tuwing kasama niya si Gabe, naramdaman ni Leo ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang bawat tawa ni Gabe, ang bawat katanungan niya, ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Para bang may nawawalang piraso ng puzzle ang unti-unting nabubuo. May kakaibang init sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng pagmamahal na tila galing sa dugo. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit parang sariling anak niya si Gabe. Isang araw, habang nasa parke sila, abala sa kanilang chess game, biglang may naramdaman si Leo na kakaiba. Pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanila. Lumingon siya, ngunit walang kakaiba. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng malaking puno, nakatayo si Isabel. Kanina pa siya nagmamasid. Ang puso niya ay parang pinipiga. Nakita niya kung gaano kasaya si Gabe kasama si Leo. Nakita niya ang pamilyar na ngiti sa labi ni Leo, ang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Napakasakit nang makita silang magkasama,
ngunit kasabay nito ang takot. Ang banta ng kanyang ina. Nang matapos ang laro, nilapitan niya si Gebe. Gebe, anak. Andito ka lang pala. Kailangan na nating umuwi. Nagulat si Gebe. Mama. Kakauwi ko lang po galing school. Naglalaro pa po kami ni Kuya Leo. Napatingin si Leo sa kanilang direksyon. Nagulat siya. May bumalik sa kanyang alaala. Ang pamilyar na figura. Ang paraan ng pagtawag ni Gebe. Ang bilis ng paglapit ng babae. Nakita ni Leo ang takot sa mga mata ng babae. Si Isabel. Isabel, bulong ni Leo. Ngunit bago pa man niya matawag ng malakas ang pangalan nito, hinila na ni Isabel si Gebe. Kailangan na nating umalis, anak. May pupuntahan pa tayo. Pero mama, si Kuya Leopold. Huwag ka nang magtanong, Gebe. Dali. Mabilis na hinila ni Isabel si Gebe. Nagmamadali silang lumayo, palayo kay Leo, palayo sa mapanganib na koneksyon. Naguluhan si Leo. Naglakad siya palapit sa direksyon kung saan sila nagmadaling umalis. Nakita niya ang isang babaeng humahatak sa isang bata. Ang babae ay nakasuot ng malaking sombrero at sunglasses, halos hindi makita ang mukha. Pero ang galaw niya, ang kanyang pangangatawan, may kakaiba sa kanya. Isang matinding pamilyar. Sino siya? Bulong ni Leo sa hangin habang pinipilit niyang intindihin ang nakita niya. Bakit parang kilala ko siya? Ang puso niya ay bumilis. May bahagi sa kanya ang nagsasabing hindi ito random na pagkakataon. Isang bagay ang nagsasabing ang babaeng iyon ay may kinalaman sa kanyang nakaraan. At ang batang iyon, si Gebe. Umiinit ang hangin sa Maynila, ngunit mas umiinit ang ulo ni Doña Elena Reyes. Hindi niya maintindihan kung bakit. May kakaiba sa balita na natatanggap niya nitong mga nakaraang linggo. Tahimik lang siyang nakaupo sa kanyang opisina, nakikinig sa ulat ng kanyang personal na investigador, si Aling Celia. Si Aling Celia ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaan niyang tauhan, isang babaeng may matalim na mata at bibig na marunong magtikom. May bago po kayong balita, Maam, tanong ni Doña Elena, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagkabagot. Ang mga nakaraang ulat ay tungkol lamang sa mga transaksyon ng negosyo at mga social event. Opo, Maam, sagot ni Aling Celia, ibinaba ang kanyang ipad. Tungkol po ito sa apo niyo, si Gabriel. Sumikdo ang puso ni Doña Elena. Si Gabriel. Ang lihim na apo. Kahit kailan ay hindi niya ito nakikita, ngunit alam niyang may apo siya. Si Isabel ang personal na nagpapadala ng buwanang ulat sa kanya tungkol sa kalusugan at pag-aaral ng bata. Ngunit hindi niya kailanman sinubukang makipag-ugnayan. Ito ang patunay na tinupad ni Isabel ang kanyang utos. Ano naman ang tungkol sa kanya? Tanong ni Doña Elena, pilit na itinatago ang interes. May bago po siyang chess tutor, Maam. Isang sikat na pintor at chess player. Talaga? Doña Elena chuckled to dismissive sound. Ano naman ang pakialam ko sa chess tutor ng bata? Kasi po, Maam, patuloy ni Aling Celia, ang mga mata ay nakatutok kay Doña Elena. Ang pangalan po ng chess tutor niya ay Leonardo Alcantara. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Leonardo Alcantara. Impossible. Hindi ito maaaring mangyari. Kinuyom ni Doña Elena ang kanyang kamao. Hindi. Ito ay isang simpleng coincidence. Maraming Leo Alcantara sa mundo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Celia, sabi ni Doña Elena, pilit na pinaninindigan ang kanyang kalmado. Maling tao ang iniisip mo. Nag-research po ako, Maam, Aling Celia insisted, pareho po sila ng birthday. Pareho po ng profession. At ang address po niya noon, iyon din po ang address ng dating kasintahan ni Maam Isabel. Napatayo si Doña Elena. Tumayo siya at naglakad papunta sa malaking bintana na nakatanaw sa sprawling garden ng kanilang mansyon. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Aling Celia. Ito ay walang kwenta, Celia, mariing sabi ni Doña Elena. Ang babaeng iyon ay matagal nang nakalimutan ang lalaking iyon. Wala na silang koneksyon. Pero, Maam, patuloy ni Aling Celia, tila hindi natatakot, ang bata po, si Gabriel. Kapag nakita niyo po siya napakagaling po niyang mag-chess. Parang kamukha po siya ni Sir Leo. At, Maam, nakita po si Maam Isabel sa Maynila.
Kasama po niya si Gabriel at mabilis po silang umalis matapos makita ni Sir Leo. Sa bawat salita ni Aling Celia, unti-unting nanikip ang dibdib ni Doña Elena. Ang isang insidenteng pinaniniwalaan niyang naisaayos na ay tila unti-unting bumabalik para guluhin ang kanyang mundo. Ang takot na matagal na niyang inilibing ay unti-unting umaahon. Naglakad si Doña Elena papunta sa kanyang lumang kabinet. Binuksan niya ito at sa loob, sa likod ng ilang lumang papeles, ay nakakita siya ng isang maliit na kahon. Binuksan niya iyon. Sa loob, naroon ang ilang lumang litrato. Isang litrato ni Isabel noong dalaga pa, nakangiti habang may kayakap na Leo. Kinuha niya ang litrato. Pinagmasdan niya ang mukha ni Leo. Ang pamilyar na hugis ng mukha. Ang matatalim na mata. Ang parehong mata na nakita niya sa litrato ng batang si Gabriel na pinakita ni Aling Celia. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang hinala ay nagiging katotohanan. Umalingaw-ngao sa kanyang isip ang matandang sumpa. Ang pagbagsak ng kanilang angkan dahil sa isang maling kipag-ibig. Noong bata pa si Elena, ang kanyang Aunt Elena, ang kanyang paboritong tiyahin, ay umibig sa isang lalaking walang kapangyarihan, walang yaman. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang ama, ang lolo ni Elena, nagpakasal ang kanyang tiyahin. Ikinahiya ng pamilya ang kanilang pangalan. Ang mga negosyo ay nagsimulang gumuho. Ang mga kaibigan ay tila naglaho. Nang gabing iyon, matapos ang isang matinding pagtatalo sa pamilya, natagpuan ang kanyang tiyahin na patay. Ang opisyal na ulat ay isang aksidente. Ngunit ang mga bulong-bulungan sa pamilya, ang mga lihim na pag-uusap, ay nagsasabing hindi ito aksidente. May isang taong may kinalaman. At ang lahat ay nagsimula dahil sa isang maling kipag-ibig. Ang kanyang ama ay namatay sa lungkot at galit habang ang kanilang ari-arian ay unti-unting naubos. Ang karanasang iyon ay humubog kay Elena. Mula noon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon sa kanyang sariling pamilya. Hindi kailanman. Ang pangalan ng mga Reyes ay dapat manatiling malinis, makapangyarihan at walang bahid ng kahihiyan. Ngayon, nakikita niya ang multo ng nakaraan na unti-unting bumabalik. Ang anak niya, si Isabel, na tila naglalakad sa landas ng kanyang tiyahin. At ang lalaking ito, si Leonardo Alcantara. Siya ang muling magdadala ng sumpa sa kanyang pamilya. Celia, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa hangin sa labas. Kailangan kong makausap ka. Ngayon. Umupo si Doña Elena sa kanyang mesa. Ang mga mata niya ay matalim. Mayroon akong planong ipapagawa sa iyo. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng itinayo ko dahil lamang sa isang pagkakamali sa nakaraan. Hinding-hindi. Opo, ma'am, sagot ni Aling Celia, na tila sanay na sa ganoong tono ng kanyang amo. Si Leonardo Alcantara, sabi ni Doña Elena, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Kailangan kong masiguro na hindi na siya makikialam sa buhay ng apo ko. Kailangan siyang mawala sa larawan. Sa buhay ni Gabriel. Ng Isabel. Ma'am, ano po ang gusto niyong gawin? Tanong ni Aling Celia, ang boses ay seryoso. Kailangan kong bigyan siya ng babala. Isang babala na hindi niya makakalimutan. Isang babala na magpapatakbo sa kanya palayo sa mga Reyes. Kailangan niyang malaman na hindi siya dapat lumapit sa apo ko. Anong klaseng babala po, ma'am? Umisi si Doña Elena. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong magkaroon ng maliit na aksidente si Gabriel. Hindi seryoso, ngunit sapat na para maguluhan si Leonardo. Para sisihin niya ang sarili. Para malaman niyang mapanganib ang lumapit sa pamilya Reyes. Nakita ni Aling Celia ang pag-aalangan sa mukha ni Aling Celia. Ma'am, ang bata po. Huwag kang mag-alala, Celia. Hindi ko ipapahamak ang aking apo. Konting gulo lang. Konting sugat. Basta siguraduhin mong si Leonardo ang sisihin. At sa susunod na makita niya si Gabriel, hindi na niya ito lalapitan. Pero ma'am, paano po kung di? Walang kung. Gawin mo ang inuutos ko. Siguraduhin mong ang mensahe ay malinaw. At siguraduhin mong walang trace na magtuturo sa akin. Lumabas si Aling Celia sa opisina, tila nag-aalangan. Ngunit alam ni Doña Elena na susundin siya. Palaging sumusunod sa kanya ang kanyang mga tauhan.
Naupo si Doña Elena sa kanyang upuan, ang mga mata ay nakapikit. Nakikita niya ang anino ng kanyang tiyahin, ang kanyang ama. Hindi. Hindi niya hahayaang matulad si Isabel sa kanyang tiyahin. Hindi niya hahayaang masira ang kanilang pangalan. Binuksan ni Doña Elena ang kanyang mga mata. Malamig ang kanyang tingin. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng itinayo ko dahil lamang sa isang pagkakamali sa nakaraan. Kailangan siyang mawala. Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit puno ng matinding determinasyon. Hindi magkanda o gaga si Leo habang papalabas si Gabe sa coffee shop. Tapos na ang kanilang chess lesson, at tulad ng dati, puno ng tawa ang kanilang usapan. Nakita ni Leo ang pagiging inosente at talino ni Gabe, at bawat sandali kasama ang bata ay nagbibigay ng kakaibang kagalakan sa kanyang puso. Mag-ingat ka, Gabe, paalala ni Leo, nakangiti. Opo, Kuya Leo. Salamat po ulit, sigaw ni Gabe, kumakaway habang papalayo. Pinanood ni Leo ang bata habang tumatawid ito sa kalsada. Isang busy na kalye at palaging ipinapaalala ni Leo kay Gabe na mag-ingat. Huminto si Gabe sa gilid ng kalsada, naghihintay ng tamang pagkakataon para tumawid. May nakita si Leo na isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, malapit sa kanto, may suot na hood, na tila nagmamasid. Hindi niya pinansin. Maraming tao. Bigla, narinig ni Leo ang malakas na busina ng sasakyan. Isang itim na van ang mabilis na lumiko sa kanto. Parang nag-slow motion ang lahat para kay Leo. Nakita niya ang lalaking nakahood na biglang lumapit kay Gabe. Isang mabilis na pagtulak. Gabe, sigaw ni Leo, ang kanyang lalamunan ay tila nabara. Mabilis ang pangyayari. Tinulak ang bata. Humagis si Gabe. Bumulusok ang kanyang katawan sa kalsada. Ang malakas na tunog ng preno ay umalinggaw sa hangin, kasabay ng tunog ng katawan ni Gabe na tumama sa semento. Hindi tuluyang nasagasaan, ngunit tumama ang ulo nito sa semento pagkatulak. Napatayo si Leo. Nawala ang kanyang hininga. Gabe. Agad siyang tumakbo, hindi iniisip ang anumang panganib. Ang mga tao ay nagsimulang magtipon, sumisigaw, nagpapanik. Ang itim na van ay mabilis na humarurot palayo. Wala siyang nakita kundi ang nagdugong ulo ni Gabe, nakahandusay sa kalsada. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang lumuhod siya sa tabi ni Gabe. Gabe! Anak! Gumising ka! Ang kanyang boses ay tila nagiba. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi ang salitang anak. Basta lumabas na lang iyon. Niyakap niya si Gabe. Ang dugo ay lumalabas sa ulo ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Tulong! Tulong! May ambulansya, sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis ang pagdating ng ambulansya. Isinakay si Gabe at si Leo ay sumama. Sa loob ng ambulansya, hawak ni Leo ang kamay ni Gabe. Ang kamay ng bata ay malambot ngunit malamig. Gabe, lumaban ka, anak. Lumaban ka, bulong ni Leo. Sa isip niya, ang kanyang puso ay nananawagan. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi sa bata na ito. Sa emergency room, tila nag-iisa si Leo sa gitna ng kaguluhan. Ang mga nurse at doktor ay abala sa pagtulong kay Gabe. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Lumapit ang isang doktor kay Leo, ang mukha ay seryoso. Kayo po ba ang magulang ng bata? Tanong ng doktor. Nag-aalangan si Leo. Ang kanyang bibig ay tila namaga. Hindi po. Ako po ang chess tutor niya. Pero kailangan kong tawagan ang nanay niya. Sige po. Pero nasa kritikal na kondisyon ang bata. Kailangan namin ang medical history niya. Nanginginig ang mga kamay ni Leo habang kinukuha niya ang cellphone ni Gabe. Hindi niya alam kung anong gagawin. Paano niya sasabihin sa nanay ni Gabe ang nangyari? Nakita niya ang i-mama isa contact list. Dali-dali siyang tumawag. Sa probinsya, nagluluto si Isabel nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin. Hello? Isabel? Si Leo ito. Ang boses ni Leo ay nanginginig, halos hindi maintindihan. Nalaglag ang sandok sa kamay ni Isabel. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Si Leo. Bakit siya tumatawag? Leo. Bakit? Anong nangyari?
Si Gabe, Isabel. Naaksidente si Gabe. Nasa ospital kami. Kritikal ang kalagayan niya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Si Gabe. Ang anak niya. Ang bawat takot na matagal na niyang itinatago ay biglang bumalik. Saan? Saan kayo? Nanginginig ang boses ni Isabel. Binigay ni Leo ang pangalan ng ospital. Dali-dali siyang tumakbo. Ni hindi niya naisip na magpalit ng damit. Sumakay siya sa unang taxi na nakita niya. Sa loob ng taxi, nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumuluha ang kanyang mga mata. Si Gabe. Pagdating ni Isabel sa emergency room, halos himatayin siya sa nakita. Si Leo, nakatayo sa labas ng operating room, ang mukha ay mugto, ang damit ay may bahid ng dugo. At ang mga salita ng mga nurse na naririnig niya ay critical, malaking pagdurugo. Lumapit si Isabel kay Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Leo! Si Gabe! Anong nangyari? Nilingon siya ni Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagod. Ngunit sa likod ng sakit, may nakitang galit si Isabel. Galit na hindi para sa kanya, kundi sa sitwasyon. Hindi ko alam, Isabel. Bigla na lang. Basta may tumulak sa kanya. Hindi ko nakita ng maigi, sagot ni Leo, ang boses ay mahina. Pero si Gabe, Isabel, kailangan natin siyang iligtas. Hinawakan ni Leo ang balikat ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Belle, bulong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Hindi na natin pwedeng itago ito. Tingnan mo ang nangyari. Tingnan mo ang anak natin. Nalaglag ang mga panga ni Isabel. Anak! Paano nalaman ni Leo? Ang sikreto na pinakaingatan niya ay biglang nabunyag sa pinakamasakit na paraan. Leo, anong sinasabi mo? Pilit niyang itinanggi, kahit alam niyang hindi na niya maitatago pa. Wala nang itatago, Belle. Anak natin si Gabe. Anak natin ang bata sa loob. Nakikita ko siya sa mga mata niya. Nasa dugo niya ang dugo ko. Bakit mo sa akin itinago, Belle? Bakit mo sa akin ipinagkait ang anak ko? Lumuhod si Leo, hinawakan ang kanyang ulo. Ang sakit ay hindi lamang para kay Gabe, kundi para sa 10 taon ng pagkawala, 10 taon ng mga lihim. Hindi na kinaya ni Isabel. Lumuhod siya sa tabi ni Leo, niyakap siya ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay umagos. Patawarin mo ako, Leo. Patawarin mo ako, bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nabasag. Kailangan kong gawin ito. Para sa kaligtasan mo. Binantaan nila ako, Leo. Binantaan nila na papatayin ka nila kung hindi ako susunod. Humagulgol sila pareho. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ay lumabas sa kanilang mga luha. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang maliit na spark ng pag-asa. Sa wakas, nagsasama na sila. Sa wakas, alam na ni Leo ang katotohanan. Ngunit sa pinakamasakit na paraan. Ilang sandali pa, lumabas ang doktor. Maaari na po kayong pumasok sa loob, sabi ng doktor. Stable na po siya, pero kailangan pa rin naming obserbahan. Nagmamadali silang pumasok. Nakita nila si Gabe, nakahiga sa kama, balot ng benda ang ulo. Ang kanyang maliit na mukha ay maputla. Hawak ni Leo ang kamay ni Gabe, habang si Isabel naman ay hinaplos ang ulo ng bata. Ang kanilang anak. Ang kanilang dahilan para lumaban. Maya-maya, bumukas ang pinto. Si Doña Elena. Walang bahid ng emosyon ang kanyang mukha. Lumapit siya sa kama, tiningnan si Gabe. Anong nangyari? Tanong ni Doña Elena, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng galit. Isabel, bakit mo hinayaang mangyari ito sa apo ko? Napatingin si Isabel kay Leo. Huminga ng malalim si Leo. Kasi, Doña Elena, sabi ni Leo, ang boses ay matigas, ang apo niyo ay anak ko. At ang nangyari sa kanya ay hindi aksidente. Alam kong may kinalaman kayo dito. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Isang mabilis na pagbabago ng emosyon. Galit. Pagkabigla. Anong pinagsasabi mo, pintor, singhal ni Doña Elena? Wala akong kinalaman sa kapabayaan ng anak mo. Kapabayaan? Isabel shouted, her voice breaking. Mama! Hindi po aksidente ito. Ginawa niyo ito, hindi po ba? Dahil sa takot niyo, pati ang apo niyo, idinamay niyo.
Kalokohan! Doña Elena snap. Hindi ko ito plano. Umalis si Doña Elena sa silid. Lumabas siya ng ospital, ang mukha ay mas matigas kaysa sa bato. Ngunit sa loob ng kanyang isip may isang bagay na nag-aalab. Ang kanyang plano ay dapat lamang maging babala. Hindi ito dapat umabot sa ganito. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito ang plano ko. Puno ng katahimikan at mabigat na damdamin ang hospital lounge. Si Gabi ay ligtas na, ngunit ang mga pader ng kanilang mundo ay gumuho na. Matapos ang mabilis na pag-alis ni Doña Elena, naiwan sina Isabel at Leo, magkaharap, sa wakas ay wala nang nagtatago. Ang sakit ay malalim, ngunit ang pag-asa ay tila sumisibol sa kanilang gitna. Naupo si Isabel sa sofa, nanginginig. Lumapit si Leo, dahan-dahan, at umupo sa tabi niya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Leo, nakita ni Isabel ang lahat ng sakit na dinanas nito sa loob ng 10 taon. Ang pagkalito. Ang galit. Ang pagtataksil na inakala niya. At sa likod ng lahat ng iyon, ang pagmamahal na hindi kailanman nawala. Leo, bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Bakit, Belle? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay garalgal. Bakit mo ginawa ito sa atin? Bakit mo ipinagkait si Gabi sa akin? Hindi mo ba ako pinagkatiwalaan? Umiling si Isabel at ang mga luha ay muling umagos. Hindi, Leo. Hindi iyon ang dahilan. Ang dahilan ay natakot ako. Natakot ako para sa iyo. Nagsimulang magkwento si Isabel. Ang gabi pagkatapos ng kanilang halik sa ulan, ang gabi na nalaman niyang buntis siya. Ang pagharang ni Doña Elena. Ang matinding pagbabanta. Isinalaysay niya ang kwento ng pinsa ni Doña Elena, ang pagbagsak ng kanilang angkan, at ang lihim na kamatayan na siyang nagpahirap sa kanyang ina. Sinabi niya, Leo, patuloy ni Isabel, na kung hindi ako susunod, gagawin niyang impyerno ang buhay mo. Nasisiguraduhin niyang mawawala ka. Napapatayin ka niya. Namutla si Leo. Naalala niya ang mga salita sa liham, ang sakit na dulot nito. Pero ang liham, Belle, napakalamig. Napakasakit. Akala ko, ayaw mo na sa akin. Tumango si Isabel. Iyan ang pinilit niyang ipagawa sa akin, Leo. Sinubukan kong maglagay ng pahiwatig, isang code na tanging ikaw lang ang makakaintindi. Pero kinuha niya ang papel. Binago niya ang bawat salita. Sinabi niya na dapat itong maging malamig para mawalan ka ng pag-asa. Para hindi mo na ako hanapin. Napahawak si Leo sa kanyang ulo. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng sakit sa loob ng 10 taon, ay unti-unting nabubuo. Ang liham na nagwasak sa kanyang mundo ay isang kasinungalingan. Isang manipis na lambat na inihabi ng galit at takot ng isang ina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon, Leo, sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Buntis ako. Wala akong magawa. Kailangan kong protektahan ang anak natin. Kailangan kong protektahan ka. Kaya sumunod ako. Nagtago ako. Pinili kong mabuhay ng mag-isa sa probinsya, habang nagpapanggap na wala ka, para lang sa kaligtasan niyo. Ginabayan ni Leo ang mukha ni Isabel. Hinaplos niya ang bawat bakas ng luha. Wala nang galit sa kanyang mga mata, napalitan ito ng matinding pag-unawa, pagmamahal at pagsisisi. Patawarin mo ako, Belle, bulong ni Leo, niyakap si Isabel ng mahigpit. Patawarin mo ako sa lahat ng pagdududa ko. Ang tanga ko. Bakit hindi ko man lang naisip na may mas malalim na dahilan? Mahal na mahal kita, Isabel. At ngayong napatunayan na kung gaano mo kami kamahal, hindi na kita hahayaang mag-isa. Magkayakap sila ng matagal, pinakawalan ang lahat ng pinigilang emosyon. Ang sakit ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit ang pagyakap na iyon ay simula ng paghilom. Ngayon, sa wakas, nagkakasama na sila. Hindi lang sila, kundi sila kasama si Gabi. Kailangan nating lumaban, Leo, sabi ni Isabel, humiwalay sa yakap, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Para kay Gabi. Para sa atin. Hindi ko nahahayaang kontrolin pa ni Mama ang buhay natin. Tama ka, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay matatag. Hindi na tayo magtatago. Walang sinuman ang makakapaghiwalay sa atin ngayon.
Nahanap na natin ang isa't isa at hindi na natin hahayaang muli itong mawala. Nag-usap sila tungkol sa susunod nilang hakbang. Kailangan nilang kumuha ng abogado. Kailangan nilang maging handa sa anumang gagawin ni Doña Elena. Ang Mansyon Reyes ay isang kuta ng kapangyarihan at lihim. Ngunit ngayon, mayroon na silang lakas. Ang lakas ng katotohanan at ang lakas ng kanilang pagmamahalan. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto ng lounge. Si Don Ricardo. Ang ama ni Isabel, na tila matagal nang nasa anino. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod, ngunit may nakitang pag-aalala si Isabel sa kanyang mga mata. Isabel. Leo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahina. Kumusta si Gabe? Stable na po, Papa, sagot ni Isabel. Umupo si Don Ricardo, nakayuko. Alam ko ang lahat. Narinig ko ang usapan ninyo kanina. Ang pagbabanta ng mama mo. Ang liham. Ang lahat. Nagulat si Isabel. Papa. Alam niyo po. Anak, sagot ni Don Ricardo, tumingin kay Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Alam ko. Matagal na. Sinubukan kong pigilan ang mama mo noon. Pero masyado siyang matigas ang ulo. At ako ay mahina. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Ang mama mo hindi lang simpleng kapangyarihan ang hinahabol. May malalim na dahilan ang takot niya. Hindi niya ito ipinapakita, pero ang pagbagsak ng ating pamilya noon dahil sa pagkamatay ng tiyahin mong si Elena, na umibig sa isang simpleng tao, napakasakit noon para sa kanya. Hindi lang kahihiyan ang naramdaman niya, kundi pagkawala. Nawala sa kanya ang kanyang pinakamamahal na tiyahin. At ang sisihin niya ay ang maling pag-ibig na iyon. Nanatiling tahimik sina Isabel at Leo, nakikinig. Ito ay isang bagong layer sa pag-ugali ni Doña Elena. Hindi ito simpleng kasamaan, kundi isang sugat na hindi naghilom. Subukan ko kayong tulungan, mga anak, sabi ni Don Ricardo. Hindi ko na kayang manatili sa anino. Hindi ko na kayang hayaan pang masira ang pamilya natin dahil sa takot. Kahit kaunti lang, tutulungan ko kayo. Alam ko ang ilang sekretong pwedeng makatulong. Mga lumang kasunduan. Mga hidden assets. Mga impormasyong maaaring magpahirap sa mama mo. Nagtinginan sina Isabel at Leo. Isang hindi inaasahang kaalyado. Samantala, sa kanyang mansyon, si Doña Elena Reyes ay hindi mapakali. Ang kanyang plano ay tila nagkawatak-watak. Dapat ay isang simpleng babala lang iyon. Hindi dapat madamay si Gabriel ng ganito. At ang katotohanang nagkita na si Isabel at Leonardo, at marahil ay nalaman na ni Leo ang tungkol sa bata. Celia, sigaw ni Doña Elena, naglalakad pabalik-balik sa kanyang opisina. Ano na ang balita? Ano ang ginagawa ng pintor na iyon? Pumasok si Aling Celia, ang kanyang mukha ay seryoso. Maam, narinig ko po na nag-usap po sila ni Maam Isabel sa ospital. Mukhang alam na po nila ang tungkol sa bata. Alam? Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Impossible. Paano? Hindi niya dapat malaman. Hindi ko po alam, Maam. Pero mukhang magkasama na po sila ngayon. Napakapit si Doña Elena sa kanyang mesa. Ang kanyang plano, na buong ingat niyang inilatag, ay nagkawatak-watak. Ang kanyang takot, ang kanyang pagiging kontrolado, ay tila kumalas. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang sariling apo ay nasa peligro at dahil ito sa kanyang utos. Hindi ito dapat nangyari, bulong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ito ang plano ko. Kailangan kong ayusin ito. Kailangan kong protektahan ang lahat ng itinayo ko. Tinawagan niya ang kanyang abogado, ang kanyang mga koneksyon. Kailangan niyang magplano ng mas malaki, mas matinding hakbang. Hindi niya hahayaang manalo ang dalawa. Ngunit sa kanyang puso, may isang maliliit na butas ng takot. Ang takot na sa wakas, ay maibubunyag na ang lahat ng kanyang ginawa. Ang takot na sa wakas, ay mawawala na sa kanya ang lahat. Sa ospital, hawak ni Leo ang kamay ni Isabel. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa wakas, ang pamilya nila ay nagsisimula na. Ngayon, kailangan nilang lumaban para dito. Wala na kaming itatago, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay matatag. Panahon na para lumaban.
Sumang-ayon si Leo. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang hawak niya ang kamay ni Leo sa loob ng kotse. Papunta sila sa mansyon ng mga Reyes. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang mga anino ay humahaba, tila nagbabadya ng isang mabigat na paghaharap. Sa tabi nila, tahimik na nakaupo si Don Ricardo, ang ama ni Isabel, na sa wakas ay nagpasya ng kumampi sa kanila. Handa ka na ba, Belle? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng determinasyon. Tumango si Isabel. Handang-handa, Leo. Wala nang atrasan ito. Para kay Gabe. Para sa atin. Pagdating nila sa mansyon ng mga Reyes, nakasarado ang malaking gate. Lumabas si Leo at pinindot ang intercom. Narinig niya ang boses ng isang gwardiya. Sino po sila? Si Leonardo Alcantara ito. Mayroon kaming appointment sa Doña Elena Reyes. Matagal bago sumagot ang gwardiya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang gate. Ang Mansyon Reyes ay tila isang malaking kastilyo, nakatayo sa gitna ng malawak na hardin, na tila naghihintay ng isang digmaan. Naglakad sila papasok, ang bawat hakbang ay may bigat. Sinalubong sila ni Aling Celia, ang mukha ay seryoso. Tiningnan niya si Don Ricardo, may bahid ng pagtataka. Nasa sala po si Doña Elena. Hinihintay na po kayo. Nang pumasok sila sa sala, naroon si Doña Elena, nakaupo sa kanyang paboritong upuan, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matalim. Nakasuot siya ng isang mamahaling damit, tila naghahanda para sa isang mahabang laban. Ano naman ang kailangan ninyo, mga traidor? Tanong ni Doña Elena, ang boses ay puno ng pangungutya, diretsong nakatingin kina Isabel at Leo. Hindi po kami traidor, Mama, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay matatag. Nandito po kami para sa katotohanan. Para kay Gabe. Katotohanan? Doña Elena chuckled, a humorless sound. Ang katotohanan ay sinuway mo ako, Isabel. Ang katotohanan ay pinili mo ang isang walang kwentang pintor, kaysa sa kapakanan ng pamilyang ito. Hindi po si Leo ang walang kwenta, Mama, sabi ni Leo, lumapit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kayo po ang walang kwenta. Kayo po ang sinungaling. Kayo po ang nagwasak sa buhay namin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Anong pinagsasabi mo, pintor? Wala akong ginawa. Talaga po, sabi ni Leo, kinuha sa kanyang bag ang isang sobre. Ang liham na ipinadala niyo sa akin 10 taon na ang nakakaraan. Ang liham na nagwasak sa akin. Ang liham na ipinilit niyo kay Isabel. Kalokohan. Doña Elena snapped. Iyan ay imbento lang. Hindi po imbento, Mama, sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ako po ang pinilit niyong sumulat niyan. Binantaan niyo po akong papatayin niyo si Leo kung hindi ako susunod. Kasinungalingan. Ginagawam niyo lang ito para sirain ang pangalan ko, sigaw ni Doña Elena, tumayo at lumapit. Hindi po ito kasinungalingan, Elena, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Lahat ay napatingin sa kanya. Ricardo. Doña Elena spat, shock clear on her face. Anong pinagsasabi mo? Bakit ka kumakampi sa kanila? Dahil tama sila, Elena, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Dahil ang lahat ng ginawa mo, ang lahat ng pagsisinungaling mo, ay nagdulot lamang ng sakit. Hindi lang sa kanila, kundi sa ating pamilya. Wala kang alam, sigaw ni Doña Elena, tila nawawala sa sarili. Alam ko ang lahat, Elena, sigaw ni Don Ricardo. Alam ko ang nangyari kay Tita Elena. Ang pinsan mo na namatay dahil sa takot mo na masira ang pangalan ng mga Reyes. Hindi aksidente ang pagkamatay niya, Elena. Ikaw ang nasa likod noon, hindi ba? Ikaw ang nagpatahimik sa kanya para lang hindi masira ang imahe ng pamilya. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga salita ay tila sumakal sa kanyang lalamunan. Ang lihim na matagal na niyang inilibing ay biglang nabunyag. Ang sakit, ang takot, ang pagkabaliw sa kontrol ay nagmula sa isang nakaraang krimen na matagal na niyang tinakpan. Hindi. Hindi totoo iyan. Doña Elena stammered, her voice cracking. Totoo, Mama, sigaw ni Isabel, lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit.
Ito po ang dahilan kung bakit kayo ganyan. Dahil sa takot nyo. At dahil sa takot nyo, ginawa nyo rin po ito sa amin. Lumapit si Leo. At dahil sa takot nyo, ipinapahamak nyo pati ang apo nyo. May ebidensya kami, Elena. Ang lalaking nagtulak kay Gabi nahuli na siya. At umamin na siya. Inutusan mo siya na takutin ako, hindi ba? Para mapalayo ako kay Gabi. Pero nagkamali ka, Elena. Seryoso ang nangyari kay Gabi at dahil ito sa utos mo. Ipinakita ni Leo ang isang recording sa kanyang cellphone. Ang boses ng lalaking umamin, detalyado ang lahat ng utos ni Doña Elena. Ang pagkabigla, ang pagtatwa, ang takot ay naghalo-halo sa mukha ni Doña Elena. Nagpapanik siya. Hindi. Walang maniniwala sa inyo. Mga sinungaling kayo, sigaw ni Doña Elena, ang kanyang boses ay tila isang baliw. Hindi lang po kami, Elena, sabi ni Don Ricardo, lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Ang buong pamilya Reyes ay apektado nito. Ang lahat ng itinayo mo, Elena, ay magigiba dahil sa sarili mong takot at kasamaan. Biglang gumuho si Doña Elena. Ang kanyang mga tuhod ay lumambot. Nahulog siya sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay balot ng luha. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng pagiging matigas, ay naglaho. Wala na siyang depensa. Ang kanyang mga lihim ay nabunyag. Ang kanyang kaharian ay gumuho. Tapos na ang lahat di. Bulong ni Doña Elena, ang kanyang boses ay isang manipis na tunog. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, tila nakikita niya ang multo ng kanyang tiyahin, at ang naglahong reputasyon ng kanyang pamilya. Samantala, sa ospital, unti-unting nagmulat ang mga mata ni Gebe. Nagulat siya. Wala siya sa bahay. Nasa ospital siya. Nakita niya ang kanyang mama, si Isabel, na nakaupo sa tabi niya, umiiyak. At sa tabi niya, si Kuya Leo, hawak ang kamay niya. Mama, bulong ni Gabi, ang kanyang boses ay mahina. Anak! Gising ka na, sigaw ni Isabel, niyakap si Gabi ng mahigpit. Ang luha niya ay puno ng kaligayahan at pag-asa. Kuya Leo! Ngumiti si Leo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Gabi, anak! Nandito kami. Ligtas ka na. Anak, tanong ni Gebe, naguguluhan. Nagtinginan sina Isabel at Leo. Isang matinding desisyon. Gebe, sabi ni Isabel, hinawakan ang kanyang mukha. Si Leo siya ang papa mo, anak. Kami ang mga magulang mo. Kami ang pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Gebe. Tumingin siya kay Leo pagkatapos ay kay Isabel. Unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng pagkabigla, kaligayahan at pagmamahal. Niyakap ni Leo si Gebe at si Isabel ay sumama sa yakap. Ang tatlo ay magkasama, sa wakas, bilang isang pamilya. Ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa. Sa mansyon ng mga Reyes, si Doña Elena ay nanatili sa kanyang upuan, balot ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, ngunit ang nakikita niya ay ang imahe ni na Isabel, Leo at Gebe, magkakasama, puno ng pagmamahal. Ang pag-ibig na matagal na niyang sinubukang sirain ay nagtagumpay. Tapos na ang lahat di. Bulong ni Doña Elena, isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Sa loob ng ilang araw, ang silid ng ospital ni Gabi ay naging kanlungan ng kanilang pamilya. Araw-araw, lumalabas at pumapasok si Leo, nagdadala ng mga paboritong pagkain ni Gebe, nagkukwento ng mga nakakatawang insidente, at syempre, nagtuturo ng chess. Si Isabel naman ay hindi umaalis sa tabi ng kanyang anak, hinahaplos ang kanyang ulo, kinakantahan siya, at pinaparamdam ang lahat ng pagmamahal na pinigilan niya sa loob ng maraming taon. Isang hapon, nang malakas na si Gabi at makakauwi na sa loob ng ilang araw, napagdesisyonan ni na Isabel at Leo na kausapin siya ng masinsinan. Naupo si Leo sa isang upuan sa tabi ng kama ni Gabi, habang si Isabel naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Gabi, anak, panimula ni Isabel, hinawakan ang kamay ng bata. Alam kong marami kang tanong. At ngayon, sasagutin na namin lahat. Tumingin si Gabi kina Isabel at Leo, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at kaunting pagkalito. Totoo po ba ang sinabi niyo noon sa ospital, Mama? Na si Kuya Leo ang papa ko? Ngumiti si Leo, malumanay. Opo, Gabi. Ako ang papa mo.
At si mama mo, siya ang pinakamamahal ko noon pa man. May matinding dahilan kung bakit kami nagkahiwalay at kung bakit hindi ko nalaman na ikaw ang anak ko. Ikinuwento ni na Isabel at Leo kay Gabi ang buong kwento, dahan-dahan, sa paraang maiintindihan ng isang bata. Ang pagmamahalan nila, ang pagbabanta ng kanyang lola Elena, ang pagpili ni Isabel na lumayo para sa kaligtasan nilang lahat, at ang matinding kasinungalingan sa likod ng liham. Hindi nagsalita si Gabe. Nakinig lang siya. Nang matapos sila, may luha sa kanyang mga mata. Ibig sabihin po, nagtago po kayo sa akin, Mama, para protektahan po kami ni Papa. Tanong ni Gabe, ang kanyang boses ay nanginginig. Tumango si Isabel, luhaan din opo, anak. Mahal na mahal kita, kaya ginawa ko iyon. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang iwanan ko kayo, ang papa mo at ikaw. Pero alam kong iyon ang tanging paraan para manatili kayong ligtas. Niyakap ni Gabe si Isabel ng mahigpit. Pagkatapos, niyakap din niya si Leo. Ang yakap na iyon ay nagpuno sa puso ni Leo ng matinding kagalakan. Ito ang pamilya niya. Ito ang lahat ng pinangarap niya. Hindi ko po kayo maintindihan, bulong ni Gabe, pero naiintindihan ko po na mahal niyo po ako. Sa gitna ng lahat ng ito, si Don Ricardo Reyes ay dumaan sa kanyang sariling pagbabago. Matapos ang kaganapan sa mansyon, nanatili si Doña Elena sa kanyang kwarto, nakakulong sa sarili niyang sakit at kahihiyan. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ng lalaking nagtulak kay Gabe, at ang pagkakadawit ng pangalan ni Doña Elena sa insidente, ay mabilis na kumalat. Ang reputasyon ng mga Reyes ay unti-unting gumuho. Isang araw, bumisita si Don Ricardo sa ospital. Nilapitan niya sina Isabel at Leo, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Isabel. Leo, sabi ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kapatawaran sa inyo. Mahina ako. Hindi ko kayo nagawang ipagtanggol noon. Papa, bulong ni Isabel. Pero sana ay bigyan niyo ako ng pagkakataon na bumawi, patuloy ni Don Ricardo, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Tutulungan ko kayo. Sa lahat ng paraan. Gagawin ko ang lahat para protektahan si Gabe. At kayong dalawa. Nagkatinginan sina Isabel at Leo. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit nakita nila ang tunay na pagsisisi sa mga mata ni Don Ricardo. Alam nilang si Don Ricardo ay biktima rin ng pagiging kontrolado ni Doña Elena. Salamat po, Papa, sabi ni Isabel, yumakap sa kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may kaalyado siya sa kanyang sariling pamilya. Mula noon, nagkaroon ng koneksyon sina Don Ricardo at Gabe. Madalas siyang bumibisita sa ospital, nagdadala ng mga laruan at kwento. Unti-unting natuto si Gabe na magtiwala at magmahal sa kanyang lolo. Habang si Gabe ay gumagaling, ang mundo ni Doña Elena ay unti-unting dumidilim. Walang sinuman ang bumibisita sa kanya sa mansyon. Ang mga kaibigan niya sa lipunan ay lumayo. Ang kanyang negosyo ay apektado. Ang kanyang pangalan ay naging kahiyahiya. Nakatayo si Doña Elena sa balkonahe ng kanyang silid, nakatanaw sa malawak na hardin. Wala nang karangyaan. Wala nang ingay. Tanging ang katahimikan at ang kanyang sariling mga isipan. Naaalala niya ang mga salita ni Don Ricardo. Ang lahat ng itinayo mo, Elena, ay magigiba dahil sa sarili mong takot at kasamaan. Dahan-dahan, sa kanyang pag-iisa, naramdaman ni Doña Elena ang kirot ng pagsisisi. Ang bawat pinili niya, bawat kasinungalingan, bawat pananakit, ay nagdulot ng sakit hindi lang sa iba, kundi sa kanya rin. Ang pagkawala ng kanyang tiyahin. Ang paglayo ng kanyang anak. At ngayon, ang pagdurusa ng kanyang apo. Ang lahat ay dahil sa kanyang pagiging kontrolado. Ang pagkawala ng lahat ng ito ay ang kanyang parusa. Nang makalabas si Gabe sa ospital, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Lumipat sina Isabel at Gabe sa apartment ni Leo. Isang masikip na apartment kumpara sa mansyon ng mga Reyes, ngunit puno ito ng pagmamahal at tawanan. Sa unang gabi nila doon, nagluto si Leo ng paboritong pagkain ni Gabe. Magkasama silang kumain sa hapagkainan, nagkukwentuhan tungkol sa araw nila. Si Gabe ay masaya. Si Isabel ay masaya. At si Leo, sa wakas, ay naramdaman niya ang kumpletong kaligayahan. Isang hapon, pumunta sila sa parke. Naglalaro si Gabe sa swing, habang si Isabel at Leo ay nakaupo sa bench, magkahawak kamay.
Masaya ka ba, gabi? Tanong ni Isabel, nakangiti. Opo, Mama. Napakasaya ko po, sigaw ni Gebe. Tiningnan ni Leo si Isabel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanilang paglalakbay ay mahaba at puno ng sakit, ngunit sa wakas ay narating nila ang kanilang kapayapaan. Ang kanilang pamilya ay buo na. Ngunit may isang bagay pa ring kulang. Isang bagay na kailangan niyang gawing formal. Tiningnan ni Leo si Isabel at si Gebe na abala sa paglalaro. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kapayapaan ay narito na. Ngunit ang pag-ibig na ito, ang pamilyang ito, ay nararapat sa isang formal na pagkilala. Kailangan natin itong gawing formal, bulong ni Leo sa sarili habang nakatingin kay Isabel. Para sa atin. Para kay Gebe. Isang taon matapos ang lahat ng kaguluhan, ang buhay ni na Isabel at Leo ay tila isang bagong pintang canvas, mas sariwa, mas makulay at puno ng pag-asa. Si Gabe ay ganap ng gumaling, at ang kanyang mga tawa ay nagpuno sa bawat sulok ng apartment ni Leo, na ngayon ay tahanan na nilang tatlo. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa halakhakan, at ang bawat gabi ay nagtatapos sa mga kwento bago matulog. Isang araw ng linggo, habang nag-i-enjoy sila sa isang family picnic sa lumang parke, kung saan unang nagkita sina Leo at Isabel, at kung saan sila naghalikan sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Isabel ang isang kakaibang kilig. Si Gabe ay abala sa paglalaro ng soccer sa di kalayuan, habang si Leo ay nasa tabi niya, nakahiga sa damuhan, nakatingin sa ulap. Ang ganda ng araw, Belle, bulong ni Leo, hinawakan ang kamay ni Isabel. Leo, sagot ni Isabel, nakangiti. Pero mas maganda ang mga araw natin ngayon. Umupo si Leo at hinarap si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, puno ng pagmamahal. Belle, panimula ni Leo, ang kanyang boses ay nanginginig. Alam mo, matagal na akong naghihintay para sa araw na ito. Matagal na akong naghihintay na maging kumpleto ang pamilya natin. Nagulat si Isabel. May naramdaman siyang kakaiba. Ang buhay ko, ang sining ko, ang lahat ng ito ay walang saysay kung wala ka. Kung wala kayong dalawa ni Gabe, patuloy ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ikaw ang kulay sa mundo ko, Belle. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa dilim ng aking nakaraan. Dahan-dahang lumuhod si Leo. Naramdaman ni Isabel ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isabel Reyes, sabi ni Leo, kinuha sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay may isang simpleng gintong singsing na may maliit na perlas, na tila isang patak ng luha, ngunit kumikinang sa liwanag. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Will you marry me? Will you make our family official? Will you be my wife? Nalaglag ang panga ni Isabel. Ang mga luha ay umago sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding kagalakan. 10 taon ng sakit, ng pagtatago, ng pagdurusa, ay nagtapos sa sandaling ito. Opo, Leo. Opo, bulong ni Isabel, niyakap si Leo ng mahigpit. Diyos ko, opo. Niyakap sila ni Leo ng mahigpit. Salamat, Belle. Salamat sa lahat. Narinig ni Gabi ang kanilang pag-uusap. Lumapit siya, nagtataka. Mama! Papa! Anong nangyayari? Ngumiti si Leo. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel at inilagay ang singsing sa kanyang daliri. Anak, sabi ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Magpapakasal na kami ng mama mo. Magiging pamilya na tayo ng opisyal. Nanlaki ang mga mata ni Gebe. Talaga po? Magpapakasal na po kayo? Ibig sabihin, lagi na po tayong magkakasama? Opo, anak, sagot ni Isabel, niyakap si Gabi ng mahigpit. Lagi na tayong magkasama. Hindi isang bonggang kasal ang kanilang ginanap. Simple lang ito, ngunit puno ng pagmamahal. Sa isang maliit na simbahan sa Batangas, kung saan nakatira si Isabel noong nagtatago siya, naganap ang seremonya. Ang mga pader ay puti, ang altar ay pinalamusyan ng mga sariwang bulaklak. Ang mga bisita ay kakaunti, ngunit piling-pili. Naroon si Manang Rosa, umiiyak sa tuwa habang nakatingin kina Isabel at Leo. Naroon ang ilang malalapit na kaibigan ni Leo mula sa art world na naging pamilya na niya. At naroon si Don Ricardo. Si Don Ricardo, ang ama ni Isabel, na tila nagbago na. Hindi na siya ang mahina at takot na tao na nakasanayan ni Isabel.
Ngayon, nakatayo siya sa gilid, nakangiti, at sa wakas ay ipinagmamalaki ang kanyang anak. Habang naglalakad si Isabel sa aisle, si Don Ricardo ang naghatid sa kanya. Proud ako sa iyo, anak, bulong ni Don Ricardo. Hinawakan ang kamay ni Isabel bago niya ito ibigay kay Leo. Salamat po, Papa, sabi ni Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Si Gaby ang nagsilbing ring bearer. Ang maliit na bata, nakasuot ng barong Tagalog, ay naglakad ng may kumpiyansa, hawak ang mga singsing. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdurusa, ang lahat ng sakit, ay tila naglaho. Nang magpalitan sila ng vows, ang bawat salita ay puno ng katapatan. Ako, si Leonardo, ay pinapangako ang aking sarili sa iyo, Isabel, sabi ni Leo, ang kanyang mga mata ay nanunubig. Sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, pinapangako kong mamahalin kita, poprotektahan, at sasamahan sa lahat ng pagsubok ng buhay. Ikaw ang aking pag-ibig, ang aking inspirasyon, at ang aking tahanan. At pinapangako ko, hinding-hindi na ako susuko. Ako, si Isabel, ay pinapangako ang aking sarili sa iyo, Leonardo, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Mula sa araw na ito, hindi na ako magtatago. Walang lihim. Walang takot. Ibibigay ko ang buong puso ko sa iyo, sa ating anak, at sa pamilyang ating itatayo. Ikaw ang aking kalakasan, ang aking kapayapaan, at ang aking lahat. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng maliit na reception sa isang bahay sa dalampasigan. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng alon ay nagbibigay ng kapayapaan. Nagkasama-sama ang pamilya at mga kaibigan, nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nagdiriwang ng tagumpay ng pag-ibig. Naghahanap ang mga mata ni Isabel. Nakita niya si Don Ricardo na nakikipag-usap kay Leo, tila nagkakasundo. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang ina. Hindi na siya nagulat. Alam niyang hindi darating si Doña Elena. Ang pagkawala ng kanyang ina sa mahalagang araw na ito ay patunay na kahit panagapi na ang kanyang kapangyarihan, hindi pa rin nagbago ang kanyang puso. Marahil hindi na ito magbabago. Ngunit ngayon, hindi na ito mahalaga. Sa isang sulok ng hardin, may isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Sa loob nito, nakaupo si Doña Elena Reyes, nakasuot ng itim, ang kanyang mukha ay balot ng dilim. Nakita niya ang kaganapan sa malayo. Nakita niya si Isabel, nakangiti, masaya. Nakita niya si Leo, puno ng pagmamahal. At nakita niya si Gabi, na masayang naglalaro kasama ang kanyang mga magulang. May kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsisisi, hindi rin kaligayahan. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga plano ay nagapi. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang kanyang anak ay masaya, ngunit malayo sa kanya. Hindi siya kasama sa kagalakang iyon. Naging isang anino na lang siya, nagmamasid sa malayo. Ang kanyang pag-iisa ay ang kanyang parusa. Lumipas ang ilang taon. Si Gabi ay isa ng binatilyo, matalino, may tiwala sa sarili, at patuloy na nagtatangi sa chess. Ang kanyang pagmamahal sa sining ay lumago rin sa ilalim ng paggabay ni Leo. Ang bahay ni Leo at Isabel ay puno ng mga paintings ni Leo, at ngayon may mga paintings na rin ni Gabi. Ang Mansion Reyes ay nanatiling tahimik, si Doña Elena ay halos hindi na lumalabas. Si Don Ricardo naman ay madalas bumisita, nakikipaglaro ng chess kay Gabi, at nakikipagkwentuhan kina Isabel at Leo. Isang araw, bumalik sina Leo at Isabel sa probinsya kung saan lumaki si Gabi. Nais nilang bisitahin ang isang lumang libingan. Isang libingan na matagal nang hindi dinadalaw. Ang libingan ng tiyahin ni Doña Elena. Naglagay sila ng mga sariwang bulaklak sa puntod. Sana ay payapa na kayo ngayon, Tita Elena, bulong ni Isabel, hinawakan ang kamay ni Leo. Sana ay mahanap din ng mama mo ang kapayapaan, sabi ni Leo tumingin kay Isabel. Ngumiti si Isabel. Matagal pa siguro. Pero sa ngayon, sapat na may kapayapaan tayo. Bumalik sila sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Puno ito ng sakit, ng pagtatago, ng mga lihim at ng mga pagsubok. Ngunit sa huli ang pag-ibig ay nagtagumpay. Nakatayo si Leo at Isabel sa kanilang living room, pinagmamasdan si Gaby na abala sa kanyang chess game sa sahig. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng konsentrasyon. Niyakap ni Leo si Isabel at hinalikan ang kanyang noo.
Tingnan mo ang pamilya natin, Belle, bulong ni Leo. Ito ang pinakamagandang obra na nagawa ko. Ngumiti si Isabel at niyakap din si Leo ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal, kapayapaan at pasasalamat. Ang tunay na tagumpay ng pag-ibig ay hindi nakikita sa kayamanan o sa posisyon. Ito ay nakikita sa katapatan, sa pagpapatawad, at sa pagbuo ng isang pamilyang binuo sa pagmamahal, sa kabila ng lahat ng hamon. Ang tunay na tagumpay ay ang makasama ang iyong minamahal, habang naroroon ang iyong anak, at malaman na ang lahat ng pagsubok ay nagbigay daan lamang sa isang mas matibay at mas malalim na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko sa pagsubok ng lipunan at panahon, at ang kapatawaran ang susi sa paghilom ng nakaraan at pagtatayo ng isang matibay na kinabukasan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isabel at Leo, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lumaban at manalo. Sa bawat pahina at bawat kabanata ng kwentong ito, naramdaman ko ang lalim ng pag-ibig, ang pait ng sakripisyo, at ang tamis ng kapatawaran. Isang malaking karangalan para sa akin na ibahagi ang paglalakbay na ito, mula sa lihim na pag-ibigan ni na Isabel at Leo, hanggang sa pagkabuo ng kanilang pamilya, kasama ang kanilang anak na si Gabe. Naway naramdaman ninyo ang bawat damdamin, mula sa kilig, lungkot, galit, hanggang sa ligaya at pag-asa. Ito ay isang kwentong pinagsikapan kong bigyang buhay, upang ipakita na sa kabila ng mga pagsubok, ng mga kasinungalingan, at ng mga taong sumusubok bumuwag, ang pagmamahalan ang siyang nagtatagumpay. Ang bawat salita ay isinulat ng may pag-aalala para sa inyong mga puso, upang makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat isa. Naway magsilbing paalala ang kwento ni na Isabel at Leo na ang halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman o posisyon sa lipunan, kundi sa kanyang puso at sa pagmamahal na kaya niyang ibigay. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahala ng pamilya, ang kapatawaran sa bawat pagkakamali, at ang walang hanggang pag-asa. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig hanggang sa huling kabanata. Labis akong nagpapasalamat sa inyong ibinigay na panahon at puso. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakagusto ninyong bahagi? Anong aral ang inyong napulot? Huwag po kayong mag-atubiling magbahagi sa comment section. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig. John Ebhad.